Blessed day everyone. Welcome to our channel, The Traveling Mommies. Thank you for your continued support and watching of this channel, this Holistic Literacy channel. Sa bawat isa sa mga bata, sa mga kabataan, sa mga nanay, salamat po sa patuloy na share ninyo, panonood po ng ating channel. So, the last time na ako nag-share ay tungkol po sa ating games. Okay nga ba yung games na yon? Games, okay lang ba? Pwede ba? Of course, pwede naman. So, kinakailangan lang na tayo ay mabusisi tayo, maging aware tayo sa lahat ng ating ginagawa. Ano po, kumbaga maging responsible tayo as long as meron tayong ROI sa ating ginagawa. Kumbaga, ROI is Return of Investment. Kumbaga po ay may kapakinabangan yung ating ginagawa. So, since the last time na in-upload ko ay tungkol po sa games na kumbaga ay nais ko po na ma-encourage tayo na sana ay merong magandang resulta sa atin yon. Gaya kung nga po na na-share sa inyo na isang apps na hindi lang siya basta-basta apps, kundi ay ikaw din ay makakapag-ipon, kumbaga may earnings kang makukuha. So, since may earnings ka, this time naman, yung kailangan naman natin gawin ay yung ating naman na investment o yung ating pag-iipon. So, during this time na pandemic, kaya pa ba natin mag-ipon? Kaya pa ba natin kumita? Kahit nasa bahay lang tayo, kaya pa ba natin? Oh, yeah! Of course, yes. We can still earn even in a little way. If we want, we could. So, ibig sabihin, walang makakahadlang sa isang taong may gusto talagang makamtan sa buhay. If you really want your life to be successful, if you want to reach your dreams, of course, you can if you really, really want and try it out of your best. So, usapan tayong investment at pag-iipon. So, since the last time ay yung games, na sabi ko po doon yung GCash. So, ano ba yung GCash? Bakit kailangan kong isunod to? Kasi nga po, doon po sa binabasa ko sa Bus Break na apps na yon, hindi lang naman talaga siya actually games. Kaya lang, very informative siya. Kumbaga yung mga current event doon ay meron ka matututunan, magiging aware ka sa ating nation, sa ating kapwa. Kumbaga magkakaroon tayo ng awareness sa ating kapalibutan. So, sabi nga ay, no man is an island, so we need each other. So, we need to be aware of what is happening to our country, to our neighborhood, to everyone else. We need to be aware. So, since nagiging aware tayo, doon sa Bus Break nga po na na-share ko sa inyo na apps, kahit konti, may earnings ka doon. So, ano ang gagawin mo doon sa konting kinikita mo? What will you do to your earnings? So, can you still save? Can you still save money even in this time of pandemic? Of course, yes. Sa paanong paraan? Umpisa ka doon sa maliit na kinikita mo. Kasi yung pag-iipon po, hindi yan sa palakihan ng kinikita. Kapag ka ikaw ay naging gawi mo na, kumbaga, yung mannerism, yung gawin, naging lifestyle mo na yung pag-i-invest, yung pag-iipon, kahit piso-piso, for sure merong mararating yung pag-iipon mo na yon. Pero kung kahit piso nga, hindi ka makapag-ipon, imposible naman. Kung sa barya-barya, hindi ka marunong mag-ipon, ipin pa kaya mga papel-papel, imposible yon. So, ibig sabihin, yung pagiging masinop nag-uumpisa yan sa maliit na bagay. So, usapang Bus Break at GCash, anong meron doon? Yung kasing earnings mo po na makukuha mo doon sa binibigay niya pong mga points sa GCash ay actually po pwede mo siyang i-cash out. Pag sinabi pong cash out, yun po ay pag kinash out mo siya through sa iyong GCash. Pagka sinabi pong sa GCash, kinakailangan, ito yung isang apps na pwede mo siyang i-download. Pero meron din naman pong invitation po na code para po sa ating GCash. Mas madali po kasi yun eh. Pag may parang invitation codes or referral code. Kagaya din naman dun sa Bus Break, merong referral code dun. Yung referral code, i-enter mo siya para mas madali mo makuha yung bonus points na 2,000 points. So, since may earnings ka na dun sa Bus Break, ika-cash out mo siya at ipapadala yung bayad na yon sa GCash mo. So, kailangan mong mag-download ng apps ng GCash para
magamit mo siya. So, pag ando na sa Gcash mo, syempre parang load wallet mo na yun, pwede mo siyang pambayad ng bills mo or pang-load mo mismo. So, since konti pa yun, anong gagawin mo doon? Iipunin mo muna siya. So, pag nakaipon ka na ng certain amounts doon sa yung Gcash, pwede mo siyang i-invest na negosyo. Ano namang negosyo? Eh, di ipang-load mo. May nagpapaload yung kapitbahay mo. Di maging loader ka, at least kumita ka pa, di ba? Kumbaga, nag-scroll ka lang, nagbasa ka lang, nanood ka lang, kumita ka na. Bakit po? Kasi nowadays, kinakailangan natin turuan yung mga anak natin, yung mga kapamilya natin na matutong mag-ipon. Hindi lang yung bang gastos tayo ng gastos. Kumbaga, marami yung nilalabas, konti yung pinapasok. We should learn how to invest even in a little way, even in a simple ways, or even in a little amount. Investment doesn't need to be costly or big amount. Yung investment kinakailangan na kung eto ang bus break, libre nang ibinibigay. So, why not nagamitin natin yung ating panahon? Kung sakaling nasa bahay lang naman tayo, pag tayo ay nagbabasa, maliban doon sa nagbabasa tayo ng Bible, of course, kinakailangan natin maging aware. So, since kung wala kang TV, wala kang telebisyon, kung wala ka namang radyo o kaya hindi ka naman nakakabili ng dyaryo, so sa bus break po, para na siyang compilation po siya ng mga news from newspapers, from televisions, sa mga radio stations na pinapalabas, doon po natin mababasa yung lahat ng mga news na yon, yung mga current event. So, as you scroll and scroll, you earn points, and then, ika-cash out mo siya yung certain amount doon sa Gcash mo. At doon na sa Gcash mo, doon ka na mag-uumpisa. So, kaya nga sa ating mga mamis, lalong-lalo na sa ating mga kabataan, huwag yung sayangin yung pera nyo. Huwag yung sayangin yung load nyo. Kinakailangan na maging kapaki-pakinabang sa inyo yung ating pang-araw-araw na ginagawa. Sana all. Kumbaga, huwag tayong magtapon ng pera, huwag tayong maglustay ng pera. Kasi, yung ating panahon ay wala na sa dating panahon. Kumbaga sabi nga, it's a new normal. Ang tawag ko ay abnormal na. Wala namang normal, abnormal na lahat. So, makikita natin na through this Gcash, mga kakabataan, I encourage nyo na mag-download kayo ng apps na to. Kasi, doon yung konting amount na maiipon mo, pwede mo siyang pagkakitaan. Makakatulong ka sa nanay mo, sa tatay mo, even sa'yo mismo. Makapag-ipon ka ng certain amount, magpapaload din lang naman yung ate mo, yung kuya mo, o yung kapitbahay mo, ikaw na mag-load. Once na na-load mo na yun, syempre na-loadan mo na, di kumita ka na. O ang gagawin mo naman, yung pinang-load sa'yo, ibili mo ulit ang load wallet doon sa Gcash mo. Diba, kung sa ganun, meron ka ng kinikita, meron ka ng munting negosyo. Sa panahon natin ngayon kasi, napakahalaga na maging mapamaraan tayo, maging resourceful tayo, wag lang yung puro tayo consumer. Kasi kung lagi lang tayong consumer, hindi tayo magiging producer, mauubos lahat ng kinukonsumo natin. Kaya nga, walang masama na mag-games kayo, as long as, sabi ko nga, may ROI yan. Dalawang bagay na ROI, financially, may tutulong sa'yo, and, of course, sa GMRC mo, meron. Kinakailangan, yung apps na yun ay hindi magpapagulo sa buhay mo. Kumbaga, hindi magpapaiksi sa buhay mo. Kumbaga, yung apps na yun, oo, sabihin natin na yung developer, yun yung kumikita. Oo naman, kumikita sila. Pero ikaw naman, ano yung pwede mong gawin? Kahit maliit lang, pwede ka rin kumita. Kumbaga, start tayo sa maliit na bagay. Hanggat tayo ay matutong mapaunlad natin. Kumbaga, sabi nga ay, not give a man a fish for a day. Instead, give him a fishing rod or teach him how to catch fish so he could have a fish for a lifetime for himself. So, kinakailangan ganun po tayo. Kaya, ini-encourage ko po kayo na mag-invest tayo, mag-ipon tayo. Usapan ng pag-iipon sa gitna ng napaka-imposibleng mag-ipon. Pero sabi ko nga, walang imposible sa pag-iipon. Kahit piso, napakahalaga. Lalo na sa panahon natin ngayon, yung ating pera ay parang, yung piso natin, ano na nga ba talaga yung mabibili? Halos wala na. Kumpara nung mga panahon, yung piso, nako, maswerte na pag may baon ka ng piso. Kasi ako noon, yung baon ko, 25 centavos, 50, tapos 50 cents. Masaya ka na pagka may piso ka. Nung panahon naman kasi napaka-valuable pa nung pera, nung halaga ng pera.
Eh sa ngayon, yung piso, siguro yung candy, piso, pero bihira na yung piso. Ngayon, halos pagka nilagay mo sa bibig mo, halos wala na rin halaga yung piso. Pagka ikaw ay namili yung 500 mo, halos hawak-hawak mo na lang, bitbit mo na lang kahit yung isang libo, isang supot na lang yan. So, matuto tayong pahalagahan yung konting pera na ating kinikita. So, I'm teaching you to earn, to invest through GCash. So, ulitin ko pa, hindi naman po sponsor ko yung GCash. Kaya lang po, nababanggit ko po yung GCash kasi nga in connection doon sa bus break na apps na pwede nating pakinabangan. At ito namang bus break ay Pilipinong gawang Pilipino. So, suportahan natin yung gawa ng ating kababayan. Kumbaga sa paraan man lang na yun, makatulong tayo sa ating bansa. Parang nag-tax na rin tayo doon. Speaking of tax, alam naman natin sa ngayon, lahat halos lang gustong bigyan ng tax. Kahit nga yung nangyayari sa atin na barter system, gustong gawa ng tax. So, maging wais tayo ngayon sa panahon na to na papaano pa rin ba tayo mabubuhay sa kabila ng napakahirap na. Imagine natin, almost 4 months, wala tayong mga trabaho, marami sa atin ang walang trabaho, kasama na ako doon. Yung hirap tayong bumiyahe kasi nakakatakot bumiyahe. Hindi mo alam kung yung inupuan mo, may contaminated ba ng virus, yung pupuntahan mo. So, wala tayong magagawa ngayon kundi maging tulungan yung sarili natin na maging healthy, na maging aware tayo sa mga nangyayari. Kaya, sa maliit na bagay na meron tayo, wag nating sasayangin. Wag mong gagastusin yung pera mo ng basta-basta na lang kasi napakahirap kumita ng pera. Para bang kahit sa kalsada, mahihirapan kang makakita ng mga baryang nahuhulog. Parang natakot pa rin si Encov, yung mga barya, nagsipagtaguan na rin. Halos bihira kang makakita kahit nga yung 5 centimos. Yung 5 centavos, sabi sa amin ay 5 centimos. Sa mga matanda, centavos. Kumbaga yung 5 cents, yung 25 cents, piso, ang hirap at bihira ka na makakakita sa kalsada na mayroong nahuhulog. Ibig sabihin, pinapahalagahan na ng mga tao yung bawat sentimo na meron sila. Kasi nga, marami yung gastusin sa araw-araw pero madalang yung pasok ng pera. So, kaya sa ngayon, sa ating traveling mommies, ang ating tips ay matuto tayong mag-invest, matuto tayong mag-ipon, kahit sa konting halaga, maliit man yan, dadami din yan. Tandaan natin yung tubig, di ba? Pagka pinatulo mo yan ng pinatulo lang, patak-patak lang, makikita mo kinaumagahan yung ating timba ay punong-puno na rin. So, ganun din naman po sa ating investment. Yung konting kinikita mo, pag pinahalagahan mo, dadami din po yan. Kaya nga, sa GCash, tandaan natin, download lang natin yung apps na yon. Mas maganda kung merong parang hindi naman siya referral code, parang invitation code. Ano po? Maganda kasi yon. Kasi eto yung tips na yon. Halimbawa, may GCash ka. Tapos, nag-invite ka rin ng friend mo na mag-download ng apps na yon. Nilagay niya yung iyong invitation code. Automatic meron ka din doon nakukuha. O so, diba, ang gandang bagay na rin yun. O, di pwede mo na rin siyang pang-invest ulit. Pwede mo siyang, halimbawa yung kapatid mo, sabi ko nga yung mga kaibigan mo magpapaload, o meron ka na rin. So, once again, let's be wise. So, sabi ko nga po is, life is a journey, so let's live, and live. So, ibig sabihin po, pahalagahan natin yung lahat-lahat. So, ulit po, shout out sa lahat ng mga mamis na tinuturo po yung mga napapanood nila po dito sa ating Traveling Mamis na channel. Shout out din dun sa mga anak na sumusunod sa kanilang mga magulang na kumbaga ay tulong na natin to sa ating mga magulang. Kumbaga yung gagawin mo sa ngayon, investment na natin yon. So ulit po, God bless sa lahat at maraming salamat.